gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Unang araw ng bagong taon, walang masisilungan ang aabot sa 4,000 pamilya mula sa Balintawak sa Quezon City. Naligaw na kwitis na pumasok sa isang bahay ang sinasabing mitya ng malaking sunog. 3 ang patay, 5 naman ang sugatan, kabilang ang isang bumbero na naputulan pa ng daliri. Mula sa lungsod ng Quezon yan ang tinutukan. At live po ito, si John Consulta. John? Mel, Mike, Vicky, 4,000 pamilya o 20,000 katao ang siyang nawawalan ngayon ng tahanan matapos ng tumama ang isang napakalaking sunog dito sa kanilang lugar sa barangay Apolonio Samson dito sa Balintawak, Quezon City. Mel, Mike, Vicky, ang itinuturong dahilan o punot dulo na nangyaring aksidente ay isang kwitis na matapos hindihan, pumasok sa loob ng bahay at ang sumunod dito, trahedya. Di magkandara pa sa paghahakot ng kanilang mga gamit ang mga taga-barangay Apolonio Samson sa Balintawak, Quezon City matapos magkasunog pasado alas 6 kaninang umaga. Ang ilan tumawid sa creek para makalayo sa nagngangalit na apoy. Sa di kalayuan, isa-isang sumabog ang mga tangke ng LPG na nasa loob ng mga natutupok na bahay. Dahil malakas ang hangin at gawa sa light materials ang mga bahay, agad lumaki ang sunog na umabot pa sa general alarm. Nadamay pati mga bahay sa katabing subdivision at isang simbahan. Gumamit na ng tubig na may foam ang ilang bumbero. Giniba naman naka-special gear na BFP ang ilang bahay para hindi na kumalat ang apoy. Pero sadyang hirap silang maawat ang paglaki ng apoy. Ramdam na rito sa bahaging ito na ating natayuan yung init na dalangan ng sunog ito. Sa sobrang lakas nga ng apoy ay napipilitan na ngayong umatras. Ito mga bumbero dito sa may pangalan dito ng barangay Apolonio Samson. Wala na silang tubig at mas lalo pang lumaki itong apoy. Kaya kinakailangan na ngayong umatras ng mga bumbero para maisalba ang kanilang buhay at malayo sila sa karagdagang peligro. Sa kagustuhang maisalba ang kanilang mga bahay, sinira na ng mga residente ang ilang tubo ng tubig at mano-manong kinargahan ng tubig ang mga truck ng bombero gamit ang mga timba at planggana. Lahat ng kanto natin puno ng fire truck, yun nga lang, pagdating sa eskinita, ang hirap pumasok. Kinailangan pang humingi ng tulong sa Philippine Air Force. 3 ang patay sa sunog. 2 naman ang sugatan. Kabilang ang isang fire aide na naputulan ng daliri matapos tamaan ng debris. Sa inisyal na investigasyon ng BFP-NCR, isang sinindiang kwitis na pumasok sa loob ng isang bahay ang siyang pinagsimula ng apoy. Nung may nakita niya nga pumasok na kwitis sa loob ng bahay, doon na nagmula yung sunog. Kasi nga yung may-ari na certain Janine Lopez, umalis sa bahay. Ayon kay QC Mayor Herbert Bautista, 4,000 pamilya o 20,000 residente ang apektado sa sunog. 2.5 hectares ang lawak ng nilamon ng apoy. Plano ng lokal na pamahalaan na magtayo ng tent city para may masilungan muna ang mga biktima ngayong unang araw ng taong 2015. Yung mga ganitong mga lugar, kailangan talaga hanapan natin ng relocation site. Yung health department, saka yung social services, nagluluto na ng pagkain. Meron tayong relocation site dito sa may mga elementary school ng Masambong at ng isa pang elementary school at saka mga basketball courts to accommodate them. Mike, paglilinaw ng barangay officials ng barangay Apolonio Samson dito sa Balintawak, Quezon City, doon sa 4,000 residente na naapektuhan nga nitong sunog, 2,000 yung sinasabi nga nilang talagang nawalan na ng tahanan. At ito na ngayon ang kanilang tinututukan para mabigyan ng ayuda at assistance para naman magkaroon sila ng tulong ngayong unang araw pa man din ng taong 2015. Mike. Mario Joseph, John, umuulan ba dyan? Kasi umuulan dito sa bahaging to ng Quezon City. Diyan, umuulan ba dyan? At kung umuulan dyan, paano na ngayon nalagay ng mga nasunugan dyan? John? Yan ang masakit ngayon, Mike, dahil matapos nga masunugan ay nauulanan naman itong mga residente ng barangay Apolonio Samson dahil nga wala na silang mga bahay, Mike. Yung iba sa kanila nasa mga kalsada, although yung iba nga naman, marami naman sa kanila na doon sa mga tent city na itinayo. Pero Mike, marami sa ating mga kababayan ang ngayon nababasa ngayon ng ulan matapos masunugan kaninang umaga. Mike. Ang ibig mo sabihin, John, yung ika nga mga tent city nagsisimula ng itayo dyan sa ilang bahagi ng lugar na nasunugan? John, meron na?
Kahit pa yan ang konti-konti man plano lang? ngayon ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, Mike, magtayo ng tent city para nga makalingan naman kahit paano itong ating mga residente na talagang nawalan ng tahanan. Ang ilan nga sa kanila nasa loob na ngayon ng mga eskwelahan at mga gym at nang maging itong mga covered courts, Mike, para pansamantala ngayon unang gabi man lang ng taong ito ay magkaroon sila ng pagkakataon na may silong ang kanilang mga ulo dahil nga talagang malakas, mayat-maya ang pag-ulan dito sa erang ito, Mike. Uling tanong na lang, John, para sa gabing ito, bago ang lahat, sikmura may makakain ba naman o sapat ba makakain ng mga nasunugan na nandyan ngayon, John? Mike, yan ang unang ineskaso ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Pinakilos kagad nila ang kanilang CSWD at maging ito ang kanilang health department at agad na nagkaroon ng mga pagluluto ng pagkain para magbigyan ng ayuda itong ating mga kababayan nang sa gayon ay magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-recover mula sa trahedya na kanilang pinagdaanan ngayong umaga. Mike. Maraming salamat, John Consulta.